my God. You better suck your life. Hello Kathden fans! So yung mga items natin ha, makakasama daw si Donnie ng Kathden or ni Sir Alden mga kasombrers or and then ito, pupunta daw si or pupunta ba si Sir Alden sa Australia mga kasombrers according sa kanyang post. And then si Ma'am Catherine marami rin siyang pinost no. So unahin natin itong pinost ng isang fan sa Facebook page mga kasombreros. Ang sabi po niya dito sa kanyang page 4 sa kanyang post ay ABS-CBN has just unveiled the official cast of its newest primetime series Roja na kasama daw si Catherine at saka si Alden. Shocking surprise that promised explosive drama fans never saw coming. So ang Roja, totoo po ito na merong project si Sir Donnie Panghilinan no. Primetime series siya mga kasombres or teleserye na kasama sina Maymay Entrata, sina Khalid Shari, AC Bonifacio, sina Ma'am Lorna Tolentino, si Emilio Daez at saka marami pang iba mga kasombres. So totoo po ito ha, yung yung teleserye nila. Ang hindi lang po totoo dito yung makakasama si Sir Alden mga kasombreros. So may mga cast pa silang i-reveal pero hindi ko alam kung bakit ito pinost no ng isang fan mga kasombreros. Siguro ay Kathden fan din siya pero not to the point naman na gagawa tayo ng kwento no. Tulad dito ay siya no, talagang dineclare niya talaga na kasama si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden one day ago yung post niya po dito. So pero hindi po ito totoo mga kasombreros. Ang totoo lang ay itong bago nila na teleserye na Roja nga mga kasombreros na pagbibidahan ni Sir Donnie Pangilinan. So nakita natin yung trend no, hindi na pinagsasama ang Don Bell. Kasi yun yung parang naging mindset na ng networks ngayon na hindi na nila kumaga pa iro-root or parang isentro talaga parati sa love teams mga kasombreros. So to protect na rin yung fans no, yung kanilang hearts na dati 'di ba sina Marvin Agustin, si Ma'am Julina Magdangal, sina yung Kathniel no, and so on. And nakita natin ngayon talagang growth ng bawat individuals or bawat artista kapag pinaghihiwalay po sila mga kasombreros. And that's what the networks are doing right now mga kasombreros na hindi na nila binabase sa fandom. So may mga times na magsasama, yes, but not all the time kasi para magkaroon sila ng versatility at saka hindi aasa ba na kung hindi sila magkakatuluyan sa personal na buhay, ang mga fans ay hindi sila malulugmok at saka sobrang malulungkot mga kasombreros. So ang galing ng ganung mindset mga. So naka-learn na yung managements mga kasombreros ng mga networks. And then ito, so ang post ni Sir Alden ay sa Australia no, sina Sir Mauro, Coach Mauro at saka si yung kanyang wife at saka si Baby Avi at saka si Sir Nate sa Sydney, Australia. Ngayon ay si Sir Alden parang iniinggit nila. sabi dito sa caption, "Where na you? Alden Richards dito, Eme, Mauro Lumba at saka Marlene Capones." So siya parang iniinggit nila si Alden Richards na, "Oy, sumunod ka dito sa Sydney, asan ka na?" Malapit lang naman ang Sydney, no? Australia mga kasos. Pero ang point ko dito, inisip ko talaga si Ma'am Catherine kasi di ba nag-Australia din siya nung nakaraang buwan. So pero hindi ko alam kung ano yung next step or gagawin ni Sir Alden dito kasi nga busy pa si Pops Alden at saka wala siguro sa kanyang plano at saka sa schedule itong pupunta ng Australia mga kasombrers. Posted niya po ito sa kanyang Instagram account. And then ito, post din niya mga kasombrers sa kanyang Instagram story. Ito si Betong Sumaya, Happy New Year, sabing ganon. So sabi niya, "Shut up your comedian mouth," sabing ganon ni Sir Alden. Ang kulit-kulit ng dalawang to. Best friend tong dalawang to no? Kasi nga, sabi niya, "Shut your mouth," sabing ganon. Ma'am Kylie Padilla, nandito rin po mga kasambreros. So, kakapost lang niya, hindi ko alam kung bakit ngayon hindi ko alam kung bakit ngayon niya lang pinost nung GMA 75th anniversary pa ito mga kasambreros, no? Pinost ito ni Sir Betong Sumaya sa kanyang Instagram tapos ni-repost ni Sir Alden sa kanyang Instagram account. Enjoy lang si Tisoy, no?
sa party mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Catherine ay tawag dito, may mga pinost din siya no sa kanyang Instagram account, pero ito po ay part pa ng kanyang cream silk na ganap. As expected, ito yung talagang ini-expect ko na late nagpo-post si Ma'am Catherine sa mga events na ganito kasi nga sobrang busy. Focus muna siya sa kanyang mga ganap dun sa mismong event or sa mismong sa mismong venue mga kasambreros. And then later na lang siya nagpo-post sa kanyang Instagram accounts. So ang ganda niya dito. Tapos may mga fans. Tapos pinost na rin yung parang thriller no ng Dream Escape mga kasambreros. So tapos ang nakalagay dito sa kanyang post sa Instagram, someone will be missing with them. Or someone will be messing with them. So parang ito, siguro yung kontrabida dito ay si yung nakita kong dito na parang mag-join sa kanila na magme-mess na ibig sabihin magiging kontrabida mga kasambreros ay si Ma'am Gladys Reyes no, kasi na-mention niya doon sa kanyang signing of contract sa Star Magic ni Ma'am Gladys ay gusto niya makatrabaho si Catherine. So baka ito na yung mga kasambreros. At saka part ng Instagram story ni Ma'am Catherine ay yung kanilang teaser nga ni Sir James Reid sa kanilang bagong teleserye mga kasambreros na posted nung nakaraan. So hindi pa daw sila nagsisimula mag-shoot. Siguro next week sila magsisimula mga kasambreros no. Pero i-update ko rin po kayo mga kasambreros. So ito po ay kakapost na ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram story nung kanilang teaser nga ni Sir James Reid mga kasambreros. And then ito nag-post na yung isang fan ni Ma'am Catherine, my twins Kath Din. So si Ma'am Nadine Lustre at saka si Ma'am Kath mga kasambreros no. Sila ay kambal no kasi nga minsan nagkakamukha na sila. Nagkakamukha na sila mga kasambreros. May mga anggulo minsan na magkakamukha si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Nadine Lustre mga kasambreros. So sana nga sila yung parang gumawa ng teleserye. Siguro mas papatok siya mga kasambreros. Pero yun nga hindi pa siya sa ngayon mga kasambreros possible. And then ito, so yung McDo pala ni Sir Alden sa Binyan ay hiring pala sila ng customer service. Tapos meron dito na manager trainee. So tapos ay isa dito yung from fresh graduate to future leader. Parang hiring sila mga kasambreros ng yung qualifications po dito. Graduate ng any 4-year course, fresh graduates or entry-level applicants are encouraged to apply. Prepared to work on shift and on weekends, tapos highly energetic with pleasant and outgoing personality with excellent communication skills. So, ito yung mga requirements mga kasambreros ng kanilang ng applicant na hinahanap nila mga kasambreros no. So sa Binyan ito sa Binyan Laguna mga kasambreros na kanilang McDo. So hiring sila. So baka may kamag-anak kayo or gusto mag-apply doon mga kasambreros. So email nyo lang po ang pwedeng mag-apply dito. Pwede ka mag-send ng CV or resume mga kasambreros. For interested applicants, you may send your CV at macdobway768@gmail.com. So Macdo siya tapos B as in Bravo tapos way as in WAY768 mga kasambreros. So September 8 pwede kang pumunta doon September 8, 2025, 9 AM po yan. So cut off po nila ng application or applicants or sa accepting applicants ay 3 PM September 8 mga kasambreros. Pero pupunta kayo doon ng maaga para mas ma-accommodate po kayo ng maaga mga customers. And then last item natin, so yung Vivo ay nag-post ng pictures kasama sina Ma'am Marian at saka yung management team mga kasambreros. So ito po ay ganap kahapon na hindi nga nakapunta si Sir Alden gawa ng kanyang pag-aaral busy si piloto RJ mga kasambreros. So si Ma'am Marian lang po nakapunta. Si Ma'am Maine Mendoza nga hindi siya nakapunta gawa nga rin siguro ng conflict ng kanyang schedule.
Alright, salamat sa ating Kath din items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 4, 2025. Thursday na po, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang lalim nito mga kasembrer. Sana po ay pakinggan po natin ha. Ang title po, Untouched by Evil. Proverbs 19:23, the fear of the Lord leads to life, so that one may sleep satisfied, untouched by evil. Ibig sabihin, we are protected mga kasembrers at hindi tayo nagagalaw ng masama. Kumbaga pa, God won't allow Satan to harm or to put us into danger. At kung meron may mga danger mga kasembrers or panganib sa ating buhay, ay magpo-provide ang Panginoon ng escape or magpo-provide ng protection. Kasi minsan kapag walang challenge ang ating buhay, hindi maipapakita ng Panginoon yung kanyang power. Kumbaga pa kapag wala tayong problema sa ating relasyon, hindi niya maipapakita na He is the God of reconciliation, He's the God of forgiveness, of mercy, of humility. So ganun ba? Sometimes He allows circumstances sa ating buhay so that He can remind us, no? Minsan kasi nakakalimutan natin na Diyos para natin, nagpapala para siya, no? Nagbibigay siya ng finances o nagpo-provide siya ng ganito, ganyan. So, when that certain circumstance comes in sa ating buhay, doon niya mas lalong pinapakita at nire-remind tayo, okay? Minsan nakakalimutan natin ang Diyos natin ay makapangyarihan at saka protection natin. So, yun na, maglalagay siya ng circumstance na related doon sa kanyang character na dapat na i-remind sa atin mga kasembreros. Ang kagandahan kasi sa proteksyon ng Panginoon mga kasembreros, meron ako narinig na istorya na yung pinyahan niya at saka yung pataniman niya mga kasembreros ay parating ninanakaw, no, ng mga tao, no, malapit dun sa village nila mga kasembreros. So since maraming na-stress siya, no, talagang nagagalit siya, no, wala siyang peace of mind, kasi nga galit na galit siya, no, kasi parang siya lang yung binabantayan lang siya ng mga tao doon na magnanakaw, and then kinukuha, no, yung mga pananim, yung mga pinya, and so on mga kasembreros. Tapos nakakilala may nag-invite sa kanya sa church, tapos lumalim ang kanyang pananampalataya, and yun na, no, nung lumalim ng kanyang pananampalataya mga kasembreros sa Panginoon, yung prayer niya hindi na yung sana maganto na yung mga magnanakaw, sana maganto na. So ang niya, kayo na pong bahala, no, sa aking mga pinyahan, sa aking mga pananim, sa aking mga prutas at sa aking livelihood, no, kanyang source of income mga kasembreros. Alam niyo po kung ano nangyari? Paano yung mga magnanakaw, nabalitaan sa buong village na sumakit yung mga tiyan, no, kasi nga doon sa maninakaw na mga prutas or mga pananim doon mga kasembreros. So yun po yung Diyos na mismo ang kumilos mga kasembreros. Hindi na siya na-stress, no, kasi nga he was praying that his livelihood, his plantation will be protected by the Lord mga kasembreros, and his entire family in general. So yun na, no, talagang nagkaroon na siya ng peace, nagkaroon siya ng comfort, nagkaroon siya ng ease and calmness mga kasembreros. Kasi nga yung mga magnanakaw na mismo yung umayaw, dahil nga doon sa dilubyo na kanilang na-experience mga kasembreros, na hospitalized ang mga magnanakaw na iyon mga. So hindi na sila umulit kasi yun nga, no, parang isa pa sa Diyos mo lahat mga kasembreros. So kung may mga bagay kasi na hindi tayo kaya makontrol mga kasembreros. So when that moment na iniisip mo at nakikita mo na hindi ko to kayang kontrolin, no, hindi ko kaya sa aking sariling lakas, sa aking isipan, no, sa aking sariling talento or skill. So ilagay natin at saka ipasa natin sa Diyos mga kasembreros, and everything that we do ay hingin natin parati ang guidance, ang leading, no, yung panguna talaga ng Panginoon mga kasembreros. And sabi dun sa isang narinig ko rin ay minsan yung mga pangarap, akala natin lahat ng pangarap natin ay yun na rin yung pangarap ni Lord para sa atin. Once na nangarap ka, akala natin yun na rin yung gusto ni Lord sa atin, no? Delikado po yun na akala natin tama yung ginagawa natin at tamang pangarap, tamang desisyon, tamang choices ang ating ginagawa, mali na pala. So not all plans, hindi lahat ng decision, hindi lahat ng choices, hindi lahat ng daan na tinatahak natin ay will po ng Panginoon. So nagiging will lang yan ng Panginoon, at saka malinaw na
angkop sa plano ng Diyos sa atin ay kung yan po ay kung paano nagiging malapit tayo sa Kanya. Okay? Kapag tayo po ay nalalayo at saka wala na tayong panahon sa Panginoon, hindi po yan ang will ni Lord para sa iyo. Ang trabaho niyan ay hindi para sa iyo, mga kasembreros. Ang choice, ang lugar na iyan ay hindi para sa iyo. Ang tahanan niyan hindi para sa iyo kung hindi ka mas lalo napapalapit sa Panginoon. Next, we can take comfort from the promise of peace. In a world that often feels chaotic and uncertain, we can find solace in God by trusting Him and allowing Him to guide us. We can experience relief from our burdens and truly find satisfaction in our lives. So, yun po, no? Kagaya ng kwento natin, ay nagkaroon siya ng peace of mind, hindi na siya nai-stress, hindi na siya mayat-maya tingin doon sa kanyang plantation and so on, kasi nga, ang Diyos na mismo, kung pa yun yung protection ng Panginoon, mga kasembreros, so untouched by evil. So hindi na siya nagagalaw ng mga masasamang loob, mga kasembreros. It's also important to acknowledge that living out our faith means making choices that align with God's will. So kagaya na na-mention ko, mga kasembreros, kailangan align siya, no? Hindi siya salungat doon sa will ng Panginoon. Kasi kapag salungat yan, parang inilalaban mo yung pangarap na hindi naman pala kalooban ng Panginoon. So kapag hindi ka loob, take note of this, kapag hindi ka looban ng Panginoon, ang battle, ang ipinaglalaban mo at saka goal mo, mga kasembreros, hindi ka niya bibigyan ng strength, hindi ka niya bibigyan ng direction, hindi ka niya bibigyan ng wisdom, hindi ka niya bibigyan ng alignment at saka ng talino, mga kasembreros, at idea or strategy para ma-fulfill mo yung goal mo na yan. Kasi nga, hindi naman yan ang will ng Panginoon para sa iyo, mga kasembreros. So, take note of that. Kasi maraming mga tao, yes, gusto ko to, pangarap ko to, gusto ko to. Pero ang tanong, pangarap ba yan ng Panginoon? Because if that's not the plan of God for your life, then He cannot allow any strength to overflow into your life, mga kasembreros. By doing so, we can demonstrate our reverence for God and our commitment to living a life that honors God. Lastly, we are encouraged to remember that God is our protector. So yun po yung buod, no, pinakapuso ng verse na Proverbs 19:23, mga kasembreros, na untouched by evil, sa protection. Hindi ialaw ng Panginoon, mga kasembreros, because He will send angels, He will send His Spirit to protect our family, our mind, our peace of mind, our heart, mga kasembreros, na parehong battlefields ng kaaway. While we may face challenges, knowing that God holds us close helps us trust in His promises. So tiwala, no, ito talaga yung dito, yung keyword, tiwala talaga sa kanyang promises, so that His protection will be available para sa atin. It reassures us that He is always working for our good, providing us with what we truly need and keeping us safe from harm. This lesson invites us to surrender our anxieties and trust in God's provision. So, sa final thought natin, mga kasembreros, ang Proverbs 19:23 ay isang napakahalagang katotohanan na yung relasyon natin sa Panginoon at saka yung benefits natin na namumuhay tayo, mga kasembreros, sa Kanya, sa takot sa Kanya. Okay? Hindi takot sa mundong ito, kundi takot sa Kanya, mga kasembreros, because magkaiba kasi yung takot sa Panginoon at saka takot sa mundo. Kasi kung matakot ka lang sa mga circumstances, baka ibuli ka nila kasi tama ang ginagawa mo, baka i-pressure ka nila kasi hindi ka sumasang-ayon sa kanila kahit mali yung ginagawa mo. Talagang mahirap po mag-oppose. Kaya kagaya ng isang current, ng isang agos ng tubig, kapag ikaw po ay sasalungat doon, mga kasembreros, mahirap po kasi hindi ka nagpapatangay sa agos eh. You are doing the opposite. You are counterflowing. So mahirap. Although mahirap, kapag tama ang ginagawa mo sa harapan ng Panginoon, magtatagumpay ka because may strength, no? May lakas na ibibigay sa ang Panginoon because nasa tama ka, no? Ganun lang yan, mga kasembreros. This passage invites us to dwell deeply on how we can prioritize our walk with Him, leading to joyful satisfaction. Kasi ang takot sa Panginoon, mga kasembreros, ay dudulot ng pag-ibig, ng peace, ng calmness, and so on, mga kasembreros, ng joy, no, ng love and patience and perseverance and humility and kindness and gentleness and faithfulness and goodness and self-control. So ganun po ang pinagkaiba ng takot sa mundo at takot sa Panginoon, mga kasembreros. Ang ganda, no? Ang ganda ng verse na ito, mga kasembreros. But in the meantime, in lamang po, no, sa ating Word of God, sana po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and protection from our living God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga surasen pa. Alam po. I love you.